Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom. Welcome po sa ating Sunday worship service. Sa lahat po ng mga pastors, mga leaders, members na nanonood po sa atin, nagpa-participate po dito po sa Vienna, sa Austria, sa Europe, sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, sa bansa ay nais namin kayong i-welcome. Sabi po ng John 3:16, sabi ng salita ng Diyos, John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." So tayo po ay yung tinatawag na VIP, very important person. Tayo sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. VIP tayo. Bakit? VIP ka sa Diyos. Sabihin mo sa yung katabi, sa bawat isa, VIP tayo sa Diyos. Very important person. Bakit? Kasi binigay niya ang kaisa-isa niyang anak dahil mahal tayo ng Diyos. Pagmamahal niya ay talagang special. Tayo special na creation niya. Tayo special dahil nanampalataya tayo sa Kanya. Tayo ang pinakamahalaga na nilalang niya sa mundo. Kaya VIP tayo, very important person tayo. Dahil ang kaisa-isa niyang anak, inihandog niya sa atin, ang Panginoong Yesus, VIP tayo sa Kanya kasi ibinigay niya, all in siya, todo-todo na binigay niya ang Kanyang sarili, ang Kanyang katawan, para pahirapan, para matubos tayo sa ating mga kasalanan, sa mga sumpa, sa kadiliman. Ganun po tayo ka-special sa Diyos. Palagi nating isipin na special tayo sa Diyos. Mahalaga tayo importante tayo sa Kanya. Kaya siya nagpunta dito sa lupa para sa atin. Itas niya tayo. Kaya siya nagpunta rito para akuin niya, tubusin niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya importante tayo sa Diyos. Amen? Sige, manalangin po tayo. Yun ang prayer natin. Yes, God, Amang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. Napakahalaga namin sa iyo. Napaka-importante. Kaya mong ibigay ang kaisa-isa mong anak. Yung pinaka-the best mo. Kaisa-isa at bugtong na anak mo ay binigay mo sa amin. O God, nagkait ang iyong anak, subalit binigay mo po sa amin. Hell, hindi ka nagpadala ng ibang tao, hindi ka nagpadala ng sino paman para tubusin kami sa aming mga kasalanan, para ikaw ay magpakahirap, para magkaroon kami ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, relasyon sa iyo. Kundi binigay mo ang kaisa-isa mong anak. Jesus, binigay mo ang iyong sarili. Todo mong binigay ang iyong sarili. Wala kang tinira sa iyong sarili. 100% binigay mo sa krus. 100% binigay mo yung pagsunod mo sa Ama kasi ganun kami kahalaga sa iyo. Kaya pag-iisipin namin ito, Lord, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa kadakilaan mo, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa amin. Since na kami sinilang dito sa mundo na ito. Naging tapat ka sa amin, O God. Oh, for all our lives, you have been faithful to us. For all our lives, you've been so good to us. That's why we celebrate your name. We praise you. We magnify you because you are worthy of our praise. Kaya salamat po, patuloy na buksan mo ang aming spiritual na mata. Makita namin ito. Maunawaan namin ito. Patuloy na ang iyong banal na spirito. Samahan kami. May nakikinig, nagpa-participate, mangusap ka sa amin, magpalakas ka sa amin. O, dumali ang kapangyarihan mo sa aming buhay habang kami nagmi-minister sa iyo. Ikaw din ay i-encourage mo kami, ilipap mo kami, i-build up mo ang aming pananampalataya. We depend on you, Holy Spirit, on the power of the Word of God, the Gospel as the power, O God, to save people. Lord, nakadepende kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong authority na binigay. Give you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Nice po nating i-welcome ang ating mga pastors, mga leaders, mga members sa iba-iba po natin church dito sa Vienna. Welcome po sa Wiener Neustadt, sa Linz, Salzburg, Klagenfurt, sa Austria, sa Switzerland, sa Lausanne, sa Geneva, sa New Olten, Switzerland, sa ating po church at Italy, sa Udine, Trieste, Italy, at saka sa Milan. Sa Athens, Greece, welcome po. Marami pong nanonood sa atin, nagpa-participate yung mga churches po natin doon, satellite churches. Sa Tetuan, Las Rosas, Madrid, Spain, welcome po sa Marbella, Church Marbella, Torremolinos, Malaga, Tenerife Island, Canary Island, Paris, at yung po mga churches natin sa Northern Luzon, sa Southern Luzon at saka po sa Central Visayas. Welcome po ang bawat isa. Glory to God. Patuloy natin ginagawa yung ating gasometer. Meron po tayong gasometer na mga picture na patuloy po yung construction. Bukas po may construction muli bukas.
So meron 22 na kalalakihan ang nag-volunteer para i-break down yung mga walls na hindi na kailangan para makapag-build ng panibagong wall, yung dry wall. Kaya marami pong mga kalalakihan ang involved sa renovation project ng gasometer, kaya ina-appreciate natin sila. Sige, pwede natin i-appreciate natin yung mga last time na nag-work. Brother Jojo, Brother Boots, Brother Danny Magbuos, Brother Mark, si Brother Nestor, Brother Exil, Pastor Jonathan, Pastor Darwin, Pastor Jerome. Glory to God. Praise God. Na-appreciate din natin ang ating mga kasama ko dito, mga worship team, media ministry, yung pong ating security, yung ating mga prayer team na nagpipray kanina, at saka palagi nagpipray sa pangangailangan ng Diyos, mga life group, mga MOP, WOP, core leaders, mga MOP, WOP, life group leaders na nag-lead ng mga life group, tapos yung pong mga ministry leaders natin, yung pong ating worship team at saka creative arts. Salamat po sa ating pong lahat na nasa camera, nasa media. Glory to God sa buhay po ninyo. So tayo po ay patuloy na magbibigay ng ating mga mission. Amen? Yung pong ating mga mission ay nasa envelope po ninyo sa bahay. So pagka po ready na, ay dalhin po natin sa church. Pwede naman po pumunta sa church. Open po ang church from 1 o'clock Monday to Friday, 1 o'clock hanggang 4 o'clock. So bigay nyo kay Brother Elmer. Yung pong ating gasometer all in. Tapos yung pong ating mission offering. Tapos po yung ating tithes and offering. O kaya po yung iba, marunong na kayo sa online at pag-aralan yung online para madali nyong makuha, maipadala. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga offering na ito. Lord, hindi lang kami naghahandog sa iyo ng aming papuri, pagsamba. Inahandog din namin, O God, na ikaw ang kinikilala namin, ikaw ang source, pinanggagalingan ng aming lakas, ng wisdom, ng aming trabaho, Panginoon. Ikaw ang maging Diyos ng aming finances. Ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming buhay nang kami maging matagumpay. Kaya binibigay po namin ang mga offering na ito para po sa pangangailangan ng iyong iglesia at para maisulong ang iyong kaharian for the glory of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ngayon naman po, tayo po ay magpa-participate sa communion. Pagka tinitingnan natin ang communion, nagpa-participate tayo sa communion, inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Amen? Sabi ng Bible, remember Jesus, kung anong ginawa niya sa krus. At pagka nare-remember natin yung ginawa ng Panginoong Yesus, napupuno po tayo ng pasasalamat sa Diyos, na ibabalik sa atin na sa biyaya lang tayo ng Diyos na ligtas, at sa biyaya po ng Diyos, kaya tayo nagagawa natin, nakakatayo tayo sa presensya ng Diyos, dahil inalis na ng Diyos yung wall at meron na tayong access sa Diyos. Kahit nasa bahay tayo, saan man tayo, pwede tayo magkaroon ng access. Pupunta tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus dahil meron tayong relationship kay Jesus. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng katwiran. Kaya pagka tayo nagpa-participate ng ganito, nire-remember natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, nandyan po ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Amen. Nasa sa atin ang banal na Espiritu, nasa atin si Jesus. Tapos sa ginagawa po natin ito, ay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, ay tinubos na niya, binayaran na niya, hindi lang ating mga kasalanan, miski kagalingan natin. Kagalingan sa physical, binayaran na niya. Diba? Sa 1 Peter 2:24, inako niya lahat ng ating sakit, karamdaman, sa pamagitan ng mga latay niya, gumaling na tayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Tinubos na niya, binayaran na niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ang lahat ng sumpa, lahat ng sakit sa kaisipan, sa damdamin, physical na sakit. Kaya yun ang tinatayuan natin na pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay makapangyarihan. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong bahay. Ready na kayo sa tinapay. Lord, salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa krus. Ang iyong katawan, Panginoon, na nagka-durug-durug, na Lord, nagsugatan mula ulo hanggang paa. Sinaktan ka, pinersecute ka, inalipusta ka, minura ka, Lord, dinuraan ka, pinalo ka. Lord, dumanas ka ng paghihirap. You are a man of sorrows, man of suffering. Kaya yung mga pagsubok namin ngayon, Lord, katiting lang sa dinanas mo. Oh God, at patuloy kami nagpapasalamat sa ginawa mo sa krus. Yung katawan mo, binigay mo lahat. All in ka, Lord. Binigay mo yung Espiritu, ang yung kaluluwa. Ganun mo kami kamahal, ganun kami ka-special sa iyo. Kaya sineselebrate namin yung presensya mo, yung ginawa mo sa krus.
yung biyaya mo, yung kaligtasan, yung kabayaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Kaya salamat po. We give you all the glory. We praise you. We glorify your name. We exalt you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' name, kainin natin ang tinapay. Salamat sa iyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Ang iyong dugo na Lord, ang iyong katawan na punong-puno ng dugo, ng latay, sa magitan ng iyong ginawa sa krus, meron kaming kagalingan. Kaya sa oras na ito, tinatanggap namin ang iyong kagalingan. Dumaloy patuloy ang mga kagalingan sa mga kapatiran namin may sakit. Abang Lord, sineselebrate namin ang presensya mo, ikaw'y nasa sa amin, naghahari ka, patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng iyong ginawa sa krus. Yung banal mong dugo, Panginoon, patuloy na maglinis, patuloy na magpagaling. Sa magitan ng iyong mga latay, patuloy na gumaling kami, gumaling ang bawat isa na may sakit karamdaman sa lahat ng uri ng sakit, magkaroon ng creative miracle, magkaroon ng himala. Yes, through the blood of Jesus, there's power in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's miracle in the blood of Jesus. We believe in the blood. We believe in what you've done on the cross, and we receive our healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Yes, patuloy po natin itong gawin personally sa bahay natin. Lalong-lalo na po may mga sakit at karamdaman para patuloy na dumalo ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, ma-establish ang ating faith. At pagka ginagawa natin ito, kasama natin ang Diyos dahil inutos niya ito. Amen? Ngayon po tayo po makakarinig po ng mga patotoo na kung saan nabago po ang buhay, magmula nung nanampalataya, sumunod sa Panginoon, na-transform po ang buhay. So nais po natin tawagin si Sister Kata, tapos si Brother Danny. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Kata Antonio, na lumaki sa isang relihiyosong pamilya na kung saan nakamulatan ko ang paglilingkod sa simbahan. At naakala ko po, alam ko na ang lahat patungkol sa Diyos. Naplano ko po ang aking buhay ng maayos, pag-aaral, trabaho, pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, ng bahay, ng kotse, at na-focus po ako na mamuhay na napapaligiran ng pamilya. Taong 1998 po ng aking asawa ay maalok na mag-expand ng business. Meron na po siya noong photo-video business at inalok po siya magbukas ng printing laboratory. At dahil hindi po namin alam, little did we know that yung businessman po na nag-alok sa kanya was just passing the burdens of his failing business. To cut the story short, nalubog po kami sa utang sa mga kamag-anak at kaibigan. So, naharap po kami sa sitwasyon na hindi namin alam kung paano susolusyonan. Nagtalbugan po ang aming cheque at bilang isang nagtatrabaho sa bangko, nakakawala po ito ng integridad. Sobra po kaming na-overwhelm ng sitwasyon. Mahirap matulog pero kapag nakatulog, kung pwede, wag nang gumising dahil pagdating ng kinabukasan, datingan na naman ang problema at mga cheque-in tatalbog. Diyan ko po na-desisyonan na pumunta dito sa Vienna na napakabigat sa aking loob dahil ayoko po malayo sa aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Nagtrabaho po ako sa bangko ng 15 taon at hindi ko ginawaan na mag-training para ma-promote dahil nga po ayoko malayo sa aking mga anak. Pero ito po ang ginamit ng Diyos upang makilala ko siya dahil ang pamilya ng asawa ko na kumalinga sa akin dito sa Vienna ay mga born-again Christians. So wala po akong choice kundi sumama sa kanila sa church, sa mga Bible study. Hindi po madali nung una, pero unti-unti ko pong naranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. At nabuksan ang aking mga mata sa katotohanan na tinanggap ko ang Diyos as my Lord and my Savior. Hindi po naging madali ang buhay, nabaliktad po ang sitwasyon. Kung sa Pilipinas ako po may mga katulong, dito po sa Vienna ako po yung naging katulong. Pero habang natututuhan ko ang mga salita ng Diyos at kanyang mga pangako, I literally walk by faith na hindi ko alam kung anong bukas. Pero natutuhang magtiwala sa plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya nag-focus po ako sa pagsasaliksik sa Panginoon.
Looking back, yung time po na nag-umpisa po ako sa church, yun din po yung time na papunta po ang church sa revival. Kaya marami po akong naranasang mga kamanghamanghang bagay. Kulang po ang oras upang isa-isahin ko po ito. At pinanghawakan ko po ang salita niya sa Matthew 6:33, which says, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Hindi po bigla ang nagbago ang sitwasyon ng aming buhay, but the Lord changed my heart kung paano ko po titignan ang mga sitwasyon at kung paano ko isusuko lamang ang lahat sa Kanya. At lagi po akong nare-remind ng pangako niya sa Jeremiah 29:11 na sinasabing, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." I patiently waited for God's perfect timing, and after 3 years, nakuha ko po ang visa ko to stay here legally, nakuha ko po ang anak ko, nakarating din po ang asawa ko, and the Lord had continued to take care of our needs and made every way when there seems to be none. At dahil po sa desire ko na maglingkod sa Panginoon at sa vision ng church na natanggap ko, dumaan po ako sa proseso ng discipleship at patuloy na nag-submit sa Diyos at sa leadership ng iglesia. At ako po ngayon ay ginagamit sa hospitality ministry, naglilingkod bilang EGR coordinator at isa sa mga key leaders ng Women's Life Group. God is not finished with me yet, pero alam ko po that His plan for me and my family is perfect, and God makes everything work out according to His plans. To God be the glory po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At papuri sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbago ng aking buhay. Ako po si Danny Magbohos, may 4 na anak at asawa na may takot at pananampalataya sa Diyos. Hindi po ako nabago ng aking asawa, hindi po ako nabago ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid o ng relihiyon, kundi ang Panginoong Hesus lamang. 21 years po akong nabuhay bilang isang drug addict. Nagsimula po ito sa barkadahan, sa pag-iinom, at humantong sa iba't ibang klase ng drugs at iba't ibang maling relasyon. Isang taong makasarili, mataas ang pride, at puno ng galit sa aking mga kapatid, lubog sa utang, hindi marunong magpatawad at humingi ng tawad. Ganito ang klase ng buhay na hanggang ako'y mag-asawa at magkaanak, na kahit sa harap ng aking mga anak ay gumagamit ako ng droga. Pero purihin po ang Diyos dahil hindi po huminto ang aking asawa sa kanyang pananalangin, nakasama ang ating kapatiran sa iglesia, hanggang sa kumilos ang Diyos sa aking buhay. March 7, 2011 po, sabog ako sa drugs, subalit nakarinig ako ng isang tinig. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Maligo ka at hugasan mo ang iyong buong katawan at umuwi ka sa inyo. I believe na ito ang boses ng Panginoong Hesus. Humingi ako ng tawad sa Diyos at sa aking asawa. On that day ay nagkaroon po ako ng kapayapaan at kagalakan sa aking puso. Isinuko ko ang buong buhay ko kay Jesus at tinanggap ang kapatawaran ng Diyos. Humingi din ako ng tawad sa lahat ng mga tao na nasaktan ko. Nagkaroon po ako ng kagutuman at kauhawan sa Diyos, kaya nagsimula akong magbasa at magsaliksik ng kanyang salita hanggang mabasa ko ang Matthew 6:33. Ngunit pag sumakita ninyo at higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa simula po ay hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Ngunit ako'y nanampalataya at nagtiwala sa kanyang salita. Sumama ako sa isang life group na kung saan ay nag-aaral sila ng salita ng Diyos at nagpapanalanginan at nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Sa tulong po ng ating Pastor Larry Manuel at ng mga leaders, ako po ay unti-unting lumago sa aking pananampalataya.
Iginugol ko ang time ko sa pag-attend ng mga prayer meetings, sa pakikinig ng preaching, at iba't ibang katuruan ng paglago. Masayang-masaya po ako na naranasan ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Napapagtagumpayan ko ang mga tukso sa pamamagitan ng speaking of tongues at sa salita ng Diyos sa James 4:7. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. July 15, 2017 po, nang inirestore ni God ang relasyon ng aming 9 na magkakapatid at nagkaroon ng kapatawaran sa bawat isa. Patuloy po namin itong iniingatan. Pinalaya din po ako ni Lord sa financial burden at masayang naglilingkod sa Kanya kasama ng aking may bahay. Ang isa po na ibinigay ng Panginoon sa aking puso ay ang maibahagi ang pag-asa na mayroon tayo sa Panginoong Hesus. Kung ano ang ginawa niya sa akin, ay magagawa din niya sa iba. At ito ang patuloy ko na gagawin habang ako'y nabubuhay. To God be the glory po. To God be the glory. Hallelujah. We want to worship our God. Hallelujah. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing a happy day because our God is with us. We give you praise. Happy day. We celebrate about your goodness, oh God. We sing the greatest day. The greatest day in history. That is me that you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. Yes, we believe you are alive.
You are Lord. You are all I'm living for. You are King of every day. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. We sing, here I am. Here I am. I come to thank you. I've come to thank you. Here I am. A life you changed. Because you gave. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life. I want my life to praise you. Oh, a life that gives you praise. To God be the glory. Hallelujah. We give you praise. You're worthy of our praise, God. Nothing is impossible with you, Lord. Oh, you are our healer, God. You're our healer, God. You hold my every moment. You calm my raging seas. And you walk with me through the fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. Oh, we give you everything, God. I believe that you're my healer. I believe you are all I need. Jesus, I believe. That you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You hold my every moment. Oh, you calm. You calm my raging seas.
You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, you are. Yes, you are. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. For God is on the throne. Oh, you are. He is in control. Oh, we believe God. Reigning over all. He is powerful, so powerful. I lift His name. Oh, we lift your name, oh God, and I give Him praise. For He will make a way. He is powerful, so powerful. God is on the throne. Oh, yes, you are. He is in control. He's reigning over all. He is powerful, so powerful. I lift His name. You're worthy, God, and I give Him praise. For He will make a way. He is powerful, so powerful. Oh, you're powerful. So powerful. So powerful. Our God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to each side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road way on the wilderness, by the roadways of the wilderness, He leads me. And river in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Then sings my soul, my Savior God. Oh, to Thee, to Thee, to Thee. How great Thou art. Oh, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Only voices sing. Then sings my, and then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, we raise up our voices to You, God. How great Thou art. How great Thou art. We sing, we sing. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How
Oh, how great thou art, oh God. You are great. You are awesome. Words are not enough, oh God, to exalt your name. Words are not enough to glorify you, God. Oh, you are great in your power, great in your wisdom, great in your mercy, great God. We are serving a living and a great God. Oh, dakila ang Diyos, buhay ang Diyos na sinasamba namin. Panginoong Yesus, salamat, Panginoon. Ama, salamat. O Ramasyara, Banal na Espiritu, salamat. Shurabashere, Balalagara, How great is our God. How awesome is our God. How magnificent is our God. How faithful is our God. How good is our God. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kami lalong napapalapit sa iyo, Panginoon, pagka sinasamba ka namin. Lord, lalo naming nakikita ang iyong kabutihan, katapatan. Lalo Lord, kami nagkakaroon ng desire sa iyo. Lalo kami nagkakaroon ng kaganaduan sa iyo. Oh God, ng kabutihan sa iyo na nanggagaling sa iyo. Hallelujah. Lalo kaming napapalayo, God, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Napapalapit kami sa iyo. Oh yes, we need you, Jesus. More than yesterday, we need you today. Yes, God, we need you. We need the power of the Holy Spirit. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y patuloy na sasamba sa Panginoon sa magitan po ng ating salita ng Diyos. Amen. Pwedeng lagay natin sa preaching natin ngayon. So ako po'y mag-share ngayon patungkol po sa paano tayo maging successful, amen? Sa ating everyday na buhay, personally, living a successful Christian life. Bilang individual at bilang pamilya, yung family natin, at bilang church. Paano tayo maging successful patuloy? Paano lalo po natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay? Paano po lalo po natin na mapagtagumpayan ang lahat ng mga challenges sa buhay na hinaharap natin? Paano po tayo patuloy lumago sa Panginoon? Bilang pamilya, bilang individual at bilang iglesia. Yung assignment na binigay ng Diyos sa atin ay maging successful tayo, ay kailangan nito ng hard work, ng tiyaga, tapang at kapangyarihan ng Panginoon. Living a successful Christian life. James 4:6-8. Okay? But He gives us more generous grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, verse 7 says, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So ito po yung verse na nagsasabi ng, ito yung mga susi ng success. Itong verse na ito yung nagsasabi para sa susi ng success. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Siyang nagbibigay ng gifts, ng pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Kaya pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ng isip. Unang-una, mag-focus tayo sa vision o sa plano ng Diyos. Amen? Focus on God's plan. Anong plano ng Panginoon sa atin? Gusto ng Diyos maging mapagpakumbaba tayo para lalo nating maunawaan yung plano ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Anong plano ng Diyos sa bawat pamilya po? Sa atin may plano tayo. May plano tayo sa ating mga anak,
Sa ating pamilya, may plano tayo na sila makapagtapos ng pag-aaral, na sila magkaroon ng matatag na trabaho, may plano tayo. Pero sa ating individual na buhay, sa church, bilang church, anong plano ng Diyos? Binigyan niya tayo ng vision, malinaw na vision to make a major spiritual impact by winning and discipling the lost in Vienna, in Austria, in Europe, and around the world. Yun ang plano ng Diyos, yun ang vision ng Diyos sa atin. So para ito'y makuha natin, madali nating maunawaan, ay kailangan po ng pagpapakumbaba ng isang maturuin na puso. Pagka ang puso po natin maturuin, pagka tayo po'y mapagpakumbaba na itong vision ng Diyos na binigay sa atin at sinasaliksik natin ng Panginoon, hinahanap natin siya, tiyak na makukuha po natin yung vision. Magkaroon tayo ng understanding ng vision. Tapos may papamuhay natin ito at pagka naipamuhay natin ito, itatransfer natin sa iba. Itatransmit natin sa iba. Nung una po, ang ating vision ay wala pa tayong discipleship process, ay palagi kong pinagpipray, palagi kong sinasabi, Panginoon, napakalaki ng vision to make a major spiritual impact in Vienna, in Austria, in Europe, and around the world. Paano po ito mapupulfill? Tulungan mo ako. Kailangan kita, napakalaki ng vision. Pero habang lumalapit ako sa Panginoon, nagpipray, nagsasaliksik, lalong pinapakita ng Diyos na mas malaki siya kaysa sa vision. Sa plano na binigay niya sa atin bilang church. Pagka lumalapit ako sa Panginoon, nagsasaliksik, na ipanunawa niya sa akin, nililid ako ng Panginoon paunti-unti. At naunawaan ko paunti-unti. At nakapag-develop po tayo sa magitan ng mga training na ginawa po natin, ay nakapag-develop po tayo paano ma-fulfill yung vision. So kailangan po, nakita ko ang mga leaders, ang mga pastor na maturuin, ang mga leader, mga pastor na ganun din ang ginagawa, nagsasaliksik sila sa Panginoon at ina-apply nila yung vision. Noon, wala pang win, connect, disciple send, wala pang ganun, wala pang pepsod. Pero dahil nagsasaliksik tayo sa Panginoon, dahil siyang nagbigay ng vision, nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan at nililid tayo, ginagay tayo ng Diyos. Amen? So anong kailangan? Kailangan maunawaan natin ang vision. Maintindihan natin. Alisin natin lahat ng pride. Alisin natin yung worldly wisdom. Magkaroon tayo ng wisdom ng Panginoon. Alisin natin lahat ng fear, lahat ng doubt, lahat ng ano ba mga sagabal. Dahil po itong vision na ito ay hindi lang po tayo nagsasaliksik sa Panginoon, hindi lang natin ina-apply sa ating buhay, kundi kailangan po ito ng focus. Nakafocus tayo sa Panginoon, sa pinapagawa niya, sa process, discipleship process. Nakafocus po tayo dun sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakafocus po tayo at nagtsitsaga tayo. Hindi tayo sumusuko at kailangan ng vision ng hard work. Amen? Para ma-fulfill ito sa buhay natin, matransmit natin sa iba, kailangan ito ng tiyaga, ng sigasig, ng sipag, at ito'y magtuloy-tuloy na i-apply natin, i-transfer natin sa iba. Amen? Kaya sinabi po dyan, yung worldly wisdom at saka yung wisdom ng Diyos. Amen? Ma-identify natin yung wisdom ng Diyos, yung pagpapakumbaba, itataas siya yung mga nagpapakumbaba. Yung hindi kayang sa tingin ng tao, hindi na magagamit yan ng Diyos, pero sa tingin ng Diyos, magagamit pa rin yan ng Diyos. Yung pong wisdom ng tao ay yung po ang pride. Yung po yung hindi ka naniniwala na ang vision na ito mangyayari sa buhay natin. Yung nag-aalinlangan, yun po yung vision ng tao. O wisdom ng tao, o wisdom ng mundo. Pero ang wisdom ng Diyos, yan po yan. Wisdom ng word, prideful, purposeless, and people pleaser. Pero ang wisdom ng Diyos ay pagpapakumbaba, itataas niya yung nagpapakumbaba. So yan po yung kailangan natin gawin. Kailangan mababata po tayo. Para maging successful tayo sa buhay natin, kailangan maturuin tayo sa Diyos. Kailangan mababa ang ating kalooban. Amen? Ako po ay tinulungan ng Panginoon para maging mapagpaturo, maging maturuin. Alam ko na biblical, alam ko na ito ang plano ng Diyos sa atin, ay gagrab ko yung opportunity, alamin ko at tatanggapin ko sino man itong nagbigay sa atin basta biblical at ito'y epektibo. So yung pong vision natin ay kailangan maunawaan natin, hindi lang tayo merong vision to make a major spiritual impact by winning and discipling people, kundi kailangan ito'y maintindihan natin, maunawaan natin. Kaya dumaan kayo sa School of Discipleship para maintindihan nyo lalo.
Pero kailangan ito ay magkaroon tayo ng revelation, understanding. Kasi yung pagka mababa ang ating puso, talagang ituturo yan sa atin ng Panginoon. Mangyayari ito, magkakaroon ng resulta sa buhay natin. Pero kung hindi mababa ang ating puso, hindi natin ito ina-apply, binabaliwala lang natin ito, hindi natin ito pinag-aaralan, hindi natin sinasaliksik ang Panginoon, makukuha mo lang ito siguro 30%, 20%, 30%, 40%. Pero pagka all-in ka, matyaga ka, masigasig ka, na ini-implement mo yung vision, yung win, connect, disciple, send, pagka na-win mo yung tao, kinokonekta mo kaagad sa Diyos at saka sa church, sa local church, tapos dinidisciple mo, tapos sinisend mo, ini-empower mo. Kapag pag ang leader ay matyaga siya na mag-disciple ng iba, kahit one-on-one, o sa class, o yung group, ay sigurado mangyayari ito. Magkakaroon ng mga maraming leaders. So kaya magpakumbaba tayo sa Panginoon. Patuloy tayong mag-focus sa plano ng Diyos, sa vision ng Diyos. Kaya patuloy ko itong sinishare every time, every service, every meeting natin, training natin, sinishare ko ito para makuha ninyo. Para may pag-pray ninyo, para masaliksik ninyo. Nang sa ganun, pagka nakuha natin, pinamumuhay natin, madali natin itong i-share sa iba. Amen? So yan po yan. Understand and live and share and impart the vision. Unang-una, mag-pray ka. Panginoon, bigyan mo ako ng understanding. Hanggang ngayon, nagpipray ka, Panginoon, patuloy itong makuha ng aking mga leaders, ng mga leaders natin, ng mga members. Nag-graduate na sila ng School of Discipleship, pero yung iba may bunga, pero yung iba wala. Tulungan mo sila. Magkaroon na sila ng understanding. Makuha nila ito nang sa ganon, mag-multiply sila, magkaroon ng disciple. Magkaroon sila ng disciple. Tapos, surrender to the Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo kami para maintindihan namin ito, makuha namin ang vision na ito. Maipamuhay namin ito at matransfer natin ito sa iba. Amen? Kaya yun po ang ginawa natin, yun po ang in-apply natin sa ating buhay, kaya yun po ang resulta. Magkakaroon po ng bunga ang resulta. Bakit tayo after sa result? Kasi pag ang ginagawa natin, kalooban ng Diyos. Pag ang ginagawa natin ay nakafocus tayo dun sa vision na binigay ng Panginoon natin, yung process, discipleship process na ginawa ng Panginoon. Pag may kasipagan, may pagtsitsaga, hindi nag-give up, nagtuloy-tuloy, magkakaroon talaga ng bunga. Amen? Magkakaroon ng bunga anumang ginawa natin sa Panginoon. Pagka walang bunga, ang ibig sabihin, kailangan pang saliksikin natin ang Panginoon. Kailangan pa na ipamuhay natin yung vision at saka yung discipleship process. Kailangan pa na natin ng tiyaga. Huwag sumuko. Kailangan ng hard work. Kailangan ng prayer. Kailangan natin na huwag mag-give up hanggat hindi ito magkaroon ng bunga. Amen? Anong bunga? Yung tayo hindi lang maging disciple maker, kundi mag-train tayo ng mga kapatiran natin na maging disciple sila ng Panginoon at maging disciple maker sila. Kaya yun po, nagkaroon po ng bunga. Ang unang bunga natin ay siyempre yung, I think, Linz ang nagsimula. Tapos later on, Wiener Neustadt. Sumunod. Tapos yung later on ay, hindi pa Salzburg hindi pa Klagenfurt Yung munang Switzerland. Yung Geneva. Nagkaroon tayo ng church planting sa Geneva. Tapos nag-grow ang Geneva. Tingnan mo, nagkaroon ng Nyo at saka ng Lausanne. Tapos nagkaroon ng Olten International Church. Tapos siyempre, later on, nagkaroon ng Salzburg, Klagenfurt. Kapag ka in-apply mo ng mabuti, ng tuloy-tuloy, ng merong pagtsitsaga, pagpo-focus, ito ang maging resulta. Magkakaroon po tayo ng mga disciple maker. Halimbawa dito, anong disciple maker dito? Si Pastora Sandra, dati siyang nasave siya sa Linz. Ngayon, siya nang nagpapastor. Amen? Ngayon, nagtitrain siya ng mga disciple maker. So yun pong magiging resulta noon kapag in-apply natin ng maayos. Sa Switzerland, nakuha po nila sa Switzerland, nakuha nila kasi nag-multiply na sila. Nagkaroon na ng Lausanne, nagkaroon na ng New. So magkaroon tayo ng katsagaan, focus, para patuloy mag-multiply. Dito sa Bienal, mga life group, ilan lang dati ang cell group, life group ngayon, nag-multiply ng mga life group. Nagkaroon na tayo ng mga core, ng mga MOP, WOP, mga assistant life group leader, dahil po sa vision. Kung wala tayong vision, hindi ito mangyayari. Kung hindi natin nakukuha ang vision, hindi ito mangyayari. Kaya ipag-pray patuloy natin ang vision. Ipag-pray yung plano ng Diyos para maging successful tayo, ay matyaga natin, nakafocus tayo sa vision,
i-apply natin sa ating sariling buhay at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na merong katsagahan, hard work, focus, pagtsitsaga, sigurado magkakaroon ng bunga yan. Amen? Tapos nagkaroon tayo ng Spain. Ang Spain, namunga na siya. Meron na siyang GAC Torremolinos. Namunga na siya. Tapos nagkaroon tayo ng Athens. Tapos nagkaroon tayo ng Udini. Ang Udini, nagkaroon siya na sa Trieste. So yan po, dahil ini-implement natin yung vision, pinamumuhay natin. Pero hindi tayo kontento pa. More pa na i-implement natin vision. More na ipamuhay pa natin ang vision. Nang sa ganun, mag-multiply ang mga disciple. Mag-multiply ang kaharian ng Diyos. Amen? For the glory of God. Ginagawa natin ito, ang purpose natin, because God first loved us, we love God, and we love people as we love ourselves. Ang goal natin, i-train natin ang bawat isa, kahit one-on-one, kahit ngayon may COVID, one-on-one, huwag kang titigil hanggat hindi sila maging disciple maker. Ang goal natin, maging disciple maker sila. Hindi lang sila tagasunod ni Kristo, kundi maging disciple maker sila. Mag-reproduce sila. So magtiyaga tayo. Tapos siyempre, ito karamihan na ito, pinlat natin yung mga churches sa GAC Mayasang. Nagkaroon ng church doon, nanganak ng GAC Mayasang ng Newgan, sa Newgan. GAC Newgan. Tapos, nagkaroon tayo sa Aras-asan, GAC Aras-asan. Tapos, later on, Milan, Muntinlupa. So, yan po, nanggaling po sa mga kapatiran dito sa church. Tapos, later on, ay kumuha po tayo ng pastor. Tapos, yung GAC, yung GAC La Trinidad. Hindi. Yung GAC na sa Switzerland, Geneva, Switzerland, yung isang kapatiran na umuwi sa Calaca, Batangas, nag-start tayo ng church. Tapos si Chrislyn na nasave doon, siya na ngayon nagpapastor doon. Hallelujah! Di po ba? Yung nasave, tapos siya na ngayon nagpapastor. Tapos doon sa Tarlac, yung isang kapatiran, Sister Lynn, hindi pa siya natapos ng School of Discipleship. Ano pa lang siya, nakapag-encounter pa lang siya, pero dahil na narinig niya ang pag-share ng gospel sa pamilya, kailangan i-share na ito sa pamilya, sinyera niya ang pamilya, kaya nagkaroon tayo ng GAC Tarlac. Tapos yung nagkaroon tayo siyempre sa GAC La Union, umuwi yung isang kapatiran natin for good, pero nag-share ng gospel doon sa pamilya niya. Tapos nagkaroon ng gawain doon. Tapos sa Coron, Palawan, nagkaroon din ng gawain. So ito po'y bunga ng vision. Ito po'y bunga ng pagtsitsaga. Ito'y bunga ng nakafocus tayo. Kaya gusto ng Diyos, ang plano niya, gusto niya mag-multiply yung mga disciple maker. Mag-multiply. Amen? Kung ang bawat sa atin, mag-work tayo dito sa Vienna, at ang mga pastor, tinitrain ko sila, regularly, tinitrain ko sa kanila na mag-multiply sila, na magkaroon sila ng vision. Itong last week lang ay kausap ko Northern Luzon, Pastor Southern Luzon, at ang focus ngayon ay ang vision. Paano ma-implement yung vision? Paano ipamuhay yung vision? Ma-implement ito sa ganun magkaroon ng multiplication ng mga churches. Number 2, magagawa lang natin ito through the power of the Holy Spirit na binigay sa atin. Amen? Paano mamuhay ng successful na pamumuhay sa individual? Magdepende ka sa kapangyarihan na binigay ng Diyos sa iyo. Anong sinabi doon? Submit to God, to the authority of God, and resist the devil, and the devil will flee from you. So, ang pagsasubmit sa authority ng Panginoon, yung word na authority, o yung yung word na gift, grace, sabi niya sa verse 6 ng chapter 4, He gives grace generously. Tapos sa 1 Corinthians 12:4-5, sabi doon, there are different kinds of gifts. Charismata. Yun ang Greek word ng gifts. Yung gift po ng Holy Spirit, libre yan. Walang bayad. Kaya ang tawag doon sa gifts, different kinds of gift. Gift of healing, gift of miracle, gift of power. Anong tawag dyan? Charismata. Yung charis, ang ibig sabihin yan, grace. Ang Diyos, He gives grace generously, sabi sa verse 6 ng James chapter 4, mapagbigay ang Diyos. He gives grace generously. Kaya yung gift na yan, walang bayad. Kaya gamitin natin yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. Charismata means grace gift o gift of grace. Amen? Yung authority naman, sinabi doon sa James chapter 4:7, submit to God, to His authority. Anong ibig sabihin ng authority? Exousia sa Greek word.
Yan po, paano binabasa yan? Exousia. Ang ibig sabihin, intangible authority. Positional power, privilege, and capacity. Yung pong authority para sa pulis, yan ang tsapa. Yung power, yun ang kanyang baril. So binigyan tayo ng Diyos, hindi lang power, kundi authority. Ano yung authority? Exousia, intangible, positional power. Halimbawa, yung positional power, John 1:12, but as many as received Jesus Christ, to them He gave power. Yung power doon, exousia. Ang ibig sabihin nun sa Greek word ay positional power. To become sons of God, and even to them that believe in His name. Pagka tinanggap natin ng Panginoon, naniwala tayo sa Kanya, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan, ng authority, yung power. Anong power doon? Authority. Anong ibig sabihin nun? Karapatan bilang Kanyang mga anak. Meron tayong positional authority dahil tayo tinanggap natin ng Panginoon. So nasa sa iyo ng authority. Kaya lang itong problema, authority not used is authority abuse. Diba pagka pulis, may authority siya, pero pagka yung authority na yun, ginamit niya, inabuse niya. Diba, sumuko na yung tao, sinumurrender na niya, binaril pa niya, inabuse niya ang kanyang authority. Diba? Wala naman drugs yung tao, linagyan na ng drugs, inabuse niya ang kanyang authority. Pero ito, ang another abuse of authority. Pagka hindi natin ginagamit yung authority na binigay ng Diyos bilang anak niya, na binigyan tayo ng karapatan bilang anak na Diyos, hindi natin ginagamit, ang tawag doon, authority abuse. Hello? Inaabuso din natin ang ating authority dahil hindi natin ginagamit. Nalulungkot ang Diyos. Nag-glorify ang kaaway. Hindi nag-glorify ang Diyos at na-abuse natin yung authority. Yung delegated authority, ito yun, Matthew 28:18. All authority, sabi ni Jesus, ay nasa sa akin. Therefore, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Amen? Yung lahat ng authority, binigay na sa atin ni Jesus. Kaya, mag-disciple tayo. Fulfill natin yung vision. Amen? I-apply natin yung vision. Mag-disciple tayo, hindi lang tayo mag-win. Hindi lang tayo mag-evangelize, mag-disciple. Gumawa tayo ng mga disciple. Yan tawag yan, may authority tayo. Kaya meron ng plan, may vision, inuunawa natin ito, nagdidepende tayo sa Panginoon at ginagamit natin yung authority natin para ma-fulfill yung vision. Amen? Kaya ginagamit yung authority. Paano gagamitin yung authority? By declaring and decreeing. Hello? Paano ginagamit? By declaring prayer, by declaring and decreeing. Halimbawa po, nung pong ako ay nandun tayo sa Gutenstein, nag-retreat tayo. Habang po tayo nag-worship, sumasayaw sa Panginoon, nasa presensya ako ng Diyos. Inimpress ako ng Panginoon. Habang ako'y sumasayaw, lahat ng Austria ay tapakan ko. Lahat ng iba-ibang province ng Austria, ng mga city ng Austria, tapakan ko. Yun ang inimpress sa akin. At mag-declare ako na magkaroon ng gawain doon. So, tinan mo, nagkaroon nga ng gawain sa Linz, Salzburg, later on, lumabas na. Tapos, nung nagpupunta pa tayo noon sa Switzerland, nagbabiyahe, palagi akong nagde-declare, I declare and decree na magkaroon ng church, lumago ang church, at mag-multiply. Tingnan mo ngayon, meron na tayong 4 na churches sa Switzerland. Sa Geneva, sa Olten, sa Nyon, at saka sa Lausanne. 4 na. Bakit? Kasi ginagamit natin ang authority natin. Kaya gamitin mo ang authority, faith in God, and declaring and decreeing whatever you decree, it will come to pass. Pero kailangan manampalataya ka rin sa Word of God. Panghawakan mo rin ang Word of God. Huwag kang titigil hanggat hindi mangyayari yun. Yun ang authority na meron tayo. Binigyan tayo ng delegated authority at saka positional authority. Na pwede tayong mag-command, mag-decree, mag-declare. Whatever we decree, Job 22:28, it will establish. It will happen. Yung isa naman, dynamite, dunamis. Dunamis, ang ibig sabihin nun, miracle working power. Dynamite power. Katulad sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Di ba ang banal na Espiritu, napuspos tayo ng banal na Espiritu? Meron ka ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung power? Hindi exousia, hindi authority. Kundi power yon, dunamis.
Miracle working power. When you receive the Holy Spirit, you have the miracle working power to witness. Power para mag-disciple. Amen? Kung hindi mo yung ginagamit yung power na yon, parang ang pulis, nasa danger siya, hindi niya ginamit ang kanyang baril. Hindi niya na-depensa ng kanyang sarili. Inabuse niya yung kanyang authority. Ganon din tayo. Pagka hindi natin ginagamit yung power natin, ay hindi nalulugod ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos, natutuwa ang kaaway, at tayo ay paralyzed, tayo ay talunan, hindi tayo magiging successful sa ating pamumuhay. Kaya nung kailangan, patuloy tayong mabaptize ng Holy Spirit, patuloy tayong mag-speak in tongues, patuloy tayong mag-pray sa tongues, patuloy tayo na gamitin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Dunamis yung power sa magitan ng share natin yung gospel. Sabi sa Romans 1:16, for I am not, hindi ako nahihiya, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita, ang gospel. Sapagkat ang gospel ay may kapangyarihan, power, dunamis, para magligtas ng tao. Amen? So hindi lang tayo napuspos ng banal na Espiritu may kapangyarihan, kundi yung sinishare natin yung salita ng Diyos, may kapangyarihan, may power, may dynamite power, para maligtas yung mga tao. Di ba yung dynamite sumasabog? Makapangyarihan yan. Di ba, paguguhin yung mga building. Di ba, yung mga building makikita ninyo, lalagyan ng dynamite sa pundasyon, tapos ikiklik nila yung on, tapos sasabog, mabubuwag yung building. Dahil makapangyarihan ng dynamite. Yun ang dynamite power na yun, may dynamite power, miraculous power, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Tapos pagka napuspos tayo ng banal na Espiritu, nabaptize tayo, meron tayong kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Tapos yung Holy Spirit nagwo-work sa atin, yung power ng Holy Spirit nagwo-work sa ating buhay, yung power doon, dynamite. Now to God, who is able to do exceedingly abundantly more than what we ask and imagine, according to the Holy Spirit, yung power, dynamic power, or dynamite power, yung miraculous power nasa atin, that is at work within us. Hallelujah. Kaya punong-puno ka ng kapangyarihan, punong-puno ka ng authority. Kaya lang kung hindi mo yan ginagamit, inaabuso mo yan. Hindi tayo nagiging successful sa ating buhay. Hindi natin napupulfill yung plano, yung vision na binigay ng Panginoon sa atin. Amen. So hindi lang meron tayong vision, hindi lang natin pinapanalangin, hindi lang tayo magkaroon ng understanding. Pinamumuhay natin ang vision sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa authority na binigay ng Panginoon sa atin, kailangan mag-share din tayo. Amen. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. Kailangan palaging meron tayong binabahagi natin yung gospel, wini-win natin yung tao, at later on, dinidisciple natin sila through the power of the Holy Spirit. So mangyayari lang po yun kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, yung dynamite power. Paano natin gagamitin yung power? Speak in tongues always. Pray in tongues. Spend time in the presence of God. Mag-pray ka sa tongues. Palagi ka mag-tongues. Mag-pray ka sa tongues. Dahil, tapos gamitin mo yung kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-share ng gospel sa iba. Sa internet, sa social media. Mag-share ka ng gospel sa iba. Magpatotoo ka sa iba sa kapangyarihan ng Panginoon. Nang sila ma-fulfill yung vision na binigay ng Diyos. Nang sila may pamuhay natin yung vision. So, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ng Diyos. Amen? Hindi tayo nag-iisa na pinipilit natin sa sarili nating lakas para ma-fulfill natin yung pagdi-disciple sa iba. Kundi kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang mabisa, madaling maunawan, madaling maintindihan pagka sinasamahan tayo ng Diyos at puspos tayo ng kapangyarihan. Ganon din natin i-disciple yung iba. Magdepende kayo sa kapangyarihan ng Diyos na binigay niya na sa inyo. Huwag niyong abusuin yung authority at saka yung dynamite, miracle working power na binigay ng Panginoon sa inyo. Kundi mag-share kayo, hindi sa sarili niyong abilidad, hindi sa sarili niyong lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan, abilidad, authority, at power, dynamite power, dunamis ng Holy Spirit. Amen? Para ma-fulfill natin yung vision. Kaya yun ang ginawa natin. Amen? Yun ang ginawa natin. Ginagamit natin yung power. Pagka tayo nagsishare, pagka tayo nagpupunta sa mga sa mga satellite churches natin, pinalaki natin sila ng ganun, na nagdidepende, hindi sa sariling abilidad, kundi sa abilidad ng Diyos. Number 3, we are people of God's presence. Para maging successful tayo sa ating daily living, unang-una, focus on God's plan. Mag-focus tayo sa vision. Amen? Anong binigay ng vision ng Diyos?
to make a major spiritual impact. Hindi mo lang kailangan maunawaan mo yan, kailangan pag-aralan mo yan. Yung detalye, yung nuts and bolts, yung win, connect, disciple, send. Tapos yung pepsod, yung pre-encounter muna. Tapos encounter, post-encounter, tapos water baptism, membership class. Tapos yung School of Discipleship, 1, 2, 3. Hindi lang nila matutunan ito ng head knowledge, kundi dahil pinamumuhay natin ito, madali nating i-transfer sa iba. Amen? So tapos pinagpipray natin palagi na, Lord, makuha ko po itong vision. Makatch ko ito. Magkaroon ito ng bunga sa aking buhay. Tapos, magdepende ka sa Panginoon, mag-declare ka, mapuspos ka ng banal na Espiritu, tapos i-share mo yung gospel sa iba. Kahit hindi ka inutusan, kahit walang evangelism, mag-initiate ka, mag-umpisa ka. Nang sa ganon, magkaroon ka ng i-disciple. Amen? Kung wala kang na-win, wala kang i-disciple. Kung wala kang na-disciple, wala kang isi-send. Wala kang magiging assistant. Walang mag-share sa kailangan po natin magtuloy-tuloy ito. Tapos, magdepende ka sa banal na Espiritu. Magdepende ka sa authority na meron ka. Magdepende ka sa power na meron ka. Kapag ka nagdi-disciple ka, one-on-one, sa social media, sa messenger, ay kailangan meron yung abilidad ng Panginoon, hindi sarili nating abilidad. Nakadepende yung sinishare natin sa abilidad ng Panginoon. Bago ka mag-share, inanda mong yung sarili, napuspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Tapos, number 3, we are people of God's presence. Amen? Pagka tayo pumupunta sa presensya, anong sinabi dito sa James? Come near to God and He will come near to you. Anong ibig sabihin nun? Sabi sa ibang translation, draw closer to God and He will draw closer to you. Anong ibig sabihin ng draw, come close to God? Intimacy. Yung patuloy kang magsaliksik sa Panginoon. Gusto ng Diyos, sinasaliksik natin siya. Gusto ng Diyos, hinahanap natin siya. Kaya pagka patuloy natin, sinasaliksik ang Panginoon, hinahanap mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng kagutuman sa Kanya. Di ba? Pagka nandun ka sa presensya ng Diyos, nagwo-worship, tingnan mo, napapalapit ka sa Diyos. Pagka napapalapit ka sa Diyos, napapalayo ka sa kasalanan. Amen? Nagkakaroon ka ng kaganaduhan sa Diyos, nagkakaroon ka ng desire, gana sa Diyos, nawawalan ka ng desire sa mga makamundong bagay. Amen? Kaya lumapit ka sa Panginoon, sambahin mo siya, maging expressive ka sa Panginoon, ibulalas mo sa Panginoon lahat ng encourage yourself in the Lord. Amen? Magpapuspos ka sa Panginoon, nang sa ganon, mapulfill natin yung vision. Makita natin, tingnan natin yung mga testimony si King David. Yung intimacy ni King David sa Panginoon, yun ang nagdala sa kanya para magtagumpay siya. So naging successful siya dahil sa kanyang intimacy sa Diyos. To know God, knowing God personally, is for fear to disappear. Ang ginawa nitong COVID-19 na ito sa atin, na naging aral sa atin, ay tinatakot tayo. Talagang, kung isipin natin palagi ito, nanonood tayo palagi, kino-contemplate natin palagi itong 2020, itong COVID-19, talagang na-paralyze tayo, mapaparalyze sa fear. But the more you know God, the more you get intimate with God, the more fear disappear. Faith, mag-build up ang faith mo. Kaya pagka lumalapit ka sa Panginoon, kapakinabangan yun. Paano ka lumapit? Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Paano ka lumapit? Lumapit ka sa Diyos, magdepende ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya at mawawala yung mga takot sa buhay mo. Mawawala yung pag-aalala, mawawala yung mga doubt. Because intimacy will bring supernatural strength sa buhay mo. Intimacy with God will birth confidence. Manganganak ka ng may confidence, lakas ng loob. Kasi the more na nakikilala mo ang Panginoon, sinasaliksik mo siya, ine-encourage ka niya, binibuild up ka niya, kaya mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok sa buhay. Amen? Kaya mawawala yung takot. Pero pagka ikay lumalapit sa takot, nagda-doubt ka. Lumalapit ka sa pag-aalala, palagi kang mag-aalala, palagi kang matatakot. Yung pananampalataya mo, nagda-doubt. Nangihina ka, nadi-discourage ka, nalalamig ka. Kaya anong kailangan? Lumapit ka sa Panginoon. Kaya ano sinabi ng verse 8, come close to God. Because intimacy brings revelation. Pagka the more na nagiging malapit ka sa Panginoon, ipapahayag na ng Diyos, maunawaan mo ang vision. Maunawaan mo yung pinapagawa ng Panginoon. Masasabi mo, you're my food
and drink is to do the will of God. What is the will of God? To make disciple. To be a disciple maker. Amen? So the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na, katulad kanina ng patotoo ni Sister Kata, the more na namulat siya sa katotohanan. The more na nawala yung mga kabulagan sa kanya na kailangan niya ng kaligtasan. Amen? The more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nababago tayo. Nababago ang ating pananaw, nagkakaroon ng liwanag, nagliliwanag ang lahat, nawawala yung mga kadiliman dahil lumalapit tayo sa Panginoon. Yeah? Wash your hands, sabi dito sa verse 8. You sinners, purify your heart. Pagka lumalapit tayo sa Panginoon, sinasaliksik natin siya, nalilinis tayo kasi nakukonbikta tayo. Katulad kay Isaiah, nagpakita sa kanya ang Diyos, nakita ni Isaiah ang kasalanan niya, na marumi ang kanyang dila at nakikisama siya sa mga maruruming dila. Nagkaroon siya ng conviction. Bakit? Kasi yung liwanag ng Diyos, ine-expose yung kadiliman natin. Yung liwanag ng Diyos, ine-expose yung ating kasalanan. Kinukonbikta tayo ng Panginoon at sinusunog ng apoy ng banal na Espiritu. Amen? Kaya yan po yan. Kaya tingnan mo, anong ginawa ni David? Lumalapit siya palagi sa Diyos. Kahit na nagpapastol siya ng mga tupa, siya'y lumalapit sa Diyos. Nag-submit siya sa Diyos. Nag-submit siya sa kanyang father. Pinahatid ng kanyang father ng kanyang ng mga pagkain ng kanyang mga kapatid na soldier, na mga warrior. Nag-submit siya sa kanyang father. So nag-submit siya sa Diyos, nagwo-worship siya, di ba? Habang siya'y nagbabantay ng pastol. Tapos pagka merong dinadakma yung kanyang mga tupa, kinakalaban niya sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng Diyos. Tapos pagka inutusan ng father niya, nag-submit siya. Ano nangyari sa kanya? Pinromote siya ng Diyos. Amen? Wala siyang kaalam-alam. Doon pala sa maghahatid siya ng pagkain, siya palang gagamitin ng Diyos. Nasa right place siya, nasa right time. Bakit malakas ang loob niya? Dahil may intimacy siya sa Diyos. Matapang siya, di ba? Misiking soul, hindi makapaniwala. Miskis yung mga kapatid niya, nagda-doubt sa kanya. Pero malakas ang loob niya. Bakit? Kasi the more na lumalapit ka sa Panginoon, lumalakas ang loob mo. Tumatapang ka. Amen? Nagkakaroon ka ng revelation, understanding. Nakasama mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, ng Diyos magtatanggol sa iyo. Kapag ang Diyos ang kasama mo, sino ang makakatalo sa iyo? Amen? Kaya ang tao anong kailangan? Dwell in the presence of God. Come closer to God and He will come closer to you and He will defend you. He will give you strength to overcome. Come closer to God para maunawaan, magkaroon ka ng revelation, understanding. Si John, the Apostle John, the more siya kinulong sa isang isla sa Patmos, inilagay siya doon. Pero dahil sa intimacy niya sa Diyos, dahil lumapit siya sa Diyos, ano nangyari? Pinakita ng Diyos sa kanya ang revelation, yung mangyayari sa future. Na-encounter niya si Jesus, nakita niya si Jesus face to face. Bakit? Intimacy, malapit na relasyon sa Panginoon, nagkakaroon ng revelation, understanding. So makuunawaan mo ang plano ng Diyos, magiging successful ka sa lahat ng plano ng Diyos sa inyo. Ang church magiging successful kapag lumalapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Lumalapit tayo sa Panginoon sa pagsasaliksik, pagtsitsaga sa Kanya, sa patuloy na pananalangin, sa patuloy na pagsamba sa Kanya. Ay nalalapit tayo, nalalayo tayo sa fear, sa worries, nalalayo tayo sa kasalanan, nagiging pleasing tayo sa harapan ng Diyos, amen, namumold ang ating karakter, at nagkakaroon tayo ng revelation, understanding ng Panginoon for the glory of God. Yun ang susi ng living a successful Christian life. Personally, individually, magiging successful ka kapag in-apply mo itong principle na ito. Focus sa plano mo, na plano ng Diyos sa iyo. Sa church, ganun din. Sa vision, mag-focus tayo sa vision. Magkaroon tayo ng focus sa vision. Huwag sa ibang bagay, sa vision ka lang mag-focus sa pinagagawa ng Diyos to make disciples. Maunawaan mo to. Tapos i-apply mo yung power. Binigyan ka ng power, ng authority ng Diyos. I-apply mo to sa buhay mo. Because authority and power that is not used is authority and power that is abuse. Kaya gamitin mo ito. Sinangkapan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, gamitin mo itong kapangyarihan na ito. Tapos mag-share ka ng gospel. Palagi mo ang focus mo, mag-share ka. Hindi ka lang mag-share, mag-disciple ka. Intentional discipleship. Yung mga nandiyan na sa church, yung mga nasa life group na, i-disciple mo sila.
I-disciple mo sila kung paano ka dinisciple, paano ka tinututukan, paano ka pina-father, minamahal, ganun din ang gawin mo sa iba. Through the power of the Holy Spirit, through the authority, delegated authority, positional authority na binigay ng Diyos sa iyo. At manahan ka sa presensya ng Diyos. Patuloy kang manahan sa presensya ng Diyos para lalong magkaroon ka ng revelation, understanding, at lalong magkaroon ka ng confidence sa Panginoon. At makita mo, ang vision malaki, pero mas malaki ang Diyos mo. At mapupulfill ito at gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Pagharap mo sa Panginoon, pagpunta mo sa kalangitan, yung mga dinisciple mo ay nag-disciple sila ng iba, nag-multiply. Yung mga dinisciple ng iba, nag-disciple din. Kaya napunuan ang kaharian ng Diyos ng mananampalataya. Disciple ni Jesus. Amen? Follower ni Jesus. Hallelujah! Glory to God. Yun po ang maging successful, living a successful life. Kaya patuloy po natin i-share yan sa ating life group. Patuloy natin i-share sa prayer ang vision, paano ito mapulpil, paano ito saliksikin for the glory of God. Hallelujah. Ngayon po tayo po yung magpipray. Pag-pray po natin patuloy si Brother Jonathan sa Greece, kasi nakareceive ako na kailangan niya ng prayer, si Brother Jonathan, yung worship leader natin sa Greece. Tapos si PJ sa Amerika, sa California, yung isang pastor natin doon, si Pastor Peter, yung anak nila ay nagkaroon din siya ng aneurysm, kaya kailangan niya ng miracle, si PJ. Patuloy natin pag-pray si Sister Judy, tsaka si Pastora Julie. Tsaka yung mga kapatiran natin may sakit karamdaman. So sige, kung meron kayong sakit at karamdaman, patuloy tayo mag-pray. Yes, God, Lord, naniniwala kami na binigyan mo kami ng dynamite power, miracle working power. Oh God, sa oras na ito, oh God, binigyan mo kami ng authority, positional authority at delegated authority. Kaya inutusan namin lahat ng sakit at karamdaman, lumayas ito sa katawan ng mga anak ng Diyos. Lord, balutan mo sila ng iyong kapangyarihan at nagsasalita kami ng kagalingan sa kanila. We declare and decree the word of God. Whatever we declare, it will come to pass. We decree 1 Peter 2:24, by your stripe, by your wounds, Lord, there is healing. Oh God, kay Brother Jonathan, oh God, sa Greece, oh God, pagalingin mo siya, mag-miracle ka sa buhay niya. Yes, in the name of Jesus, sa kidney niya. Lord, magkaroon ng creative miracle. Ikaw po ang kumilos sa kanya. Palakasin mo siya, patatagin mo siya. Balutan mo siya ng iyong kapangyarihan, bigyan mo siya ng mahabang pamumuhay. In the name of Jesus. Ganon din si PJ, oh God. Lord, maghimala ka sa kanya, nasa intensive room siya. God, kumilos ka sa kanya. Kailangan niya ng milagro. Kaya dalawin mo siya, bisitahan mo, oh God, si PJ, Lord, at kumilos ka sa kanya, maghimala ka sa kanya. Lord, i-extend mo siya ang kanyang buhay, Panginoon, ng mahabang taon. In the name of Jesus. Ganon din si Sister Judy, oh God. Dalawin mo si Sister Judy patuloy. Kaming lahat ay nagpipray para kay Sister Judy at nagkakaisa kami sa prayer. Anong pinagkaisa namin sa prayer para sa isang bagay, gagawin mo ang masalangit. Kaya ikaw pong kumilos patuloy kay Sister Judy at kay Pastora Julie. Kinocommit namin siya sa iyo. Lord, patuloy kang maghimala sa kanya, patuloy mo siyang pagalingin, palakasin, patatagin, at pababain ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, pinagpipray ko rin ng mga kapatiran namin, Lord, na may mga sakit at karamdaman, ipuin mo sila. Lord, kumilos ka sa kanila in the name of Jesus. Habang sila nananampalataya sa iyo, makaranas sila ng kalakasan, maprotektahan ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Glory to God. Yes, kung ngayon lang kayo nakapanood, yung iba ngayon lang kayo nag-participate, gawin niyo si Jesus Panginoon ng buhay niyo. Siya maging sentro ng buhay niya, kaya magiging successful kayo, prosperous kayo sa inyong buhay. Sa mga kapatiran natin, member ng church, mga leaders, i-apply natin itong principle na ito. I-apply natin na mag-spend tayo ng time patuloy sa presensya ng Diyos, patuloy tayong i-alamin, i-understand ang vision, pag-aralan ng vision natin, yung strategy, yung discipleship process, at patuloy tayong mamuhay, live with the vision. Later on, matransfer mo yan ng maigi, ng mabuti sa iba, kasi pinamuhay mo na. Amen? Kaya ang goal natin, tinitrain natin ang bawat isa para maging disciple maker. Hallelujah! For the glory of God, para sa expansion ng kaharian ng Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. So patuloy tayo na ingatan kayo ng Panginoon, patuloy na gabayan kayo ng Diyos, protektahan niya kayo, patuloy po tayo mag-observe patuloy ng ating mga regulation na pinapagawa ng gobyerno. Amen. Amen. So tayo mag-disciple, amen? Make disciple. God has given us the power, all authority,
has been given to us by Jesus Christ to make disciple, to share the gospel. Because the gospel, hindi natin kinaiya. I am not ashamed of the gospel, Romans 1:16. Because the gospel has the power, amen, to save people. Kaya i-share natin yung gospel for the glory of God. So mag-end tayo sa prayer. 1, 2, 3. Father, help us to be the people and the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people and the church who take the message of hope everywhere we go to everyone we meet. In Jesus' name. We love you. God bless you. At patuloy na ingatan kayo ng Panginoon. At patuloy tayong magkita-kita sa next Sunday na live streaming. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Bye-bye. Thank you so much, Lydia. Binigyan kayo ng form na ganito para in case lang kita kayo ng